Sabi nga nila, Papo, kaya gumagaling daw mga aktor na tulad niya dahil matinding mga hugot sa buhay. Ano yung mga hugot mo sa buhay na nagagamit mo bilang isang aktor? Ako more on, kasi maayos maayos yung pagpapalaki sa akin, maayos yung family ko and everything. Kumukuha ako talaga ng inspirasyon dun sa mga storyang nababasa ko. Dun sa script. Research yung ginagawa mo. Oo. Katulad nung ginagawa ko sa It's Okay to Not Be Okay, meron ako doon na adult with autism. Yeah. So, napanood ko yung Korean version. they had me do immersion sa school and workshops and everything. So talagang magbibigay ka ng a piece of a part of yourself. Diba? Dito sa bago mong movie, Yeah. meron ka ring meron ka ring research na ginawa dyan. Ito kasi, siya, si Manuel Hidalgo, yung character ko, is a washed up actor na dati sobrang daming proyekto, tapos biglang na lumamlam, biglang nawala. Magkakaroon sila ng, kakapakasal lang niya, magkakaroon sila ng baby. Ngayon pa nangyari, parang Oo, kinailangan niyang sumide hustle sa Japan. Mag-umise. Yun yung mga ginagawa ng mga actors na hindi na ganun ka, Set in what year? This year. Kasi di ba dati talagang diba? Japan agad ang puntahan di ba? Ngayon mga onte na lang yung mga gumagawa noon. Pero yun yung ginagawa pa rin. yun yung character ko. Napagdaanan ko na rin yun. Ilang beses na rin nagsiso yung karera ko bilang mag 30 years na ako dito sa. So in a way, ako na rin si Manuel Hidalgo. Hindi lang ako, ang naging fuel niya is yung family niya, which is yun din naman yung nangyari sa akin. Breadwinner ako. Although, nagtatrabaho din naman si Daddy before, pero ako talaga yung main. So, hindi ako masyadong nahihirapan. Nahirapan lang talaga ako dun kasi medyo action din siya. Yun yung, kasi malamig Nung nag-shoot kami January, so melting of the ice. Winter pa yan, Pag tumatakbo ako, dahil nga biglaan din kunwari yung pagpunta ng character ko sa Japan, yung mga dala ko lang, light jackets and everything, tumatakbo ko, hinahabol ako ng immigration officer kunwari sa Akihabara. Lamig na lamig ako. Takbo, yun yung mga pinagdaanan ko, na hirap ako yung weather. Kasi nung nag-shoot kami, -6, -8. Yeah. Anong conflict doon sa movie? Bakit hinahabol doon? Cross point kasi, yung character ko, parang trying to make ends meet. Tapos si Takehiro Hira, yun yung ating Japanese Emmy nominated actor, si Takehiro Hira. Ganun din. Financially unstable din siya. Tapos nagkita kami sa Izakaya. Tapos nakita namin yung news na may hinahabol na serial killer. That's a conflict. Okay. So yung killer na yun, nakasalubong ko bago ko siya nakita. Tapos sabi niya, hulihin natin to. Pinainom niya ako ng pinainom para lumakas yung loob ko. Hinabol namin. Ayun na. Doon lang umiikot na storya talaga. Yes. Yung character introductions, syempre, pinakilala yung both characters. And then, yung pagkasimula nung nakita yung killer, which is being played by Shaw, I forgot his surname. Japanese kasi siya kaya... Huwag mo kikwento ending, ha? Hindi, pagkakita, parang floodgate yun, talagang bumukas, ang dami na mangyayari. Dire-diretso. Ay, galing. Interesting, ha? Sino director nito? Si Donnie Ordielas. Ano rin niya to, first feature film. Yun nga tinatanong sa akin ng mga tao, what made you say yes? Sabi ko, nung sinabi sa akin na Japan ng shoot, sino mo naman hihindi doon? So, okay. First check. Yung pangalawa, dalawang baguhan lang din na production outfit, High Road Creatives and 034. Yung 034, Japan-based, tapos yung High Road, dito, based. So, bago rin sila. Marami ring may offer na bago. Tapos si Donnie rin, parang fresh din. Sabi ko, gusto ko makakuha ng inspirasyon sa kanila, sa mga baguhan, sa ano. So, sabi ko, gagawin ko. So, naging friends na kayo after the shoot? Nag-bonding kayo? So, although kasi sila Donnie, naka-base talaga sa Japan. Naka-base siya doon. Pero hindi itong first foreign, kumbaga, produced film na ginawa mo. Marami ka na. First mo. So, ito na yung chance mo ba to enter Hollywood or something? Sabi ko, pwede, pag diba? may pintuan na nagbukas na gano'n, sino ba naman ako para humindi? Yeah.